beloved, Boss Mike, Cervera. Marcos na ngayon ay kesyo anti-Marcos na. Ayan, mga kababayan, pakinggan nyo ho. Itong isang demonyo na manananggol ho ni Digong. Ano po, mga kababayan? Pakinggan nyo itong isang kampon ng demonyo na manananggol po ni Digong. Oh, ano sinasabi mo? Loyalista ni Marcos na ngayon ay kesyo anti-Marcos na. Mag-ingat tayo sa mga ganyan. Sabi, Sino ba yon? Sino ba yung loyalista na naging anti-Marcos? Meron po ba, mga kababayan? Kasi wala naman ho ako makita. Sila Libayan, hindi naman ho loyalista yan eh. Tingin ko sumakay-sakay lang sila. Ano po, mga kababayan? Hindi ho loyalista sila Libayan. Oo. Oh, di ba? Loyalista ba yon? Wala ho. Hindi ho. Di po ba? Ngayon, sino pa ang mga loyalista na sinasabi nito na pag-ingatan daw nila, mga kababayan? Ha? Parang wala naman, ano? Baka naman yung mga iba na nagpapanggap lang, yung tinutukoy niya. Ano ba, Natbay, no? Marami nagpapanggap lang. Ginagamit lang si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanilang kapakinabangan. Pero, eto, marami yung mga loyalista, hindi nagbabago yan. Pag loyalista, loyalista na yan. Di mo ba? Tuloy. sabi ko nga sa inyo, kung meron mga PhD o kaya masteral pagdating mo sa propaganda, yan po ay si Bongbong Marcos. Yan Magaling. Hindi weak leader. Magaling pala. Sabi ni Banat Bay, kung meron daw magaling sa propaganda, wala na daw pong iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. O di inaamin nyo pala na magaling talaga yung mama. So mali pala kayo nang sinasabi na weak leader siya. Ano po, mga kababayan? Kasi ang kanilang entrada dito nung eleksyon, mga kababayan, ang entrada ng kampo ni Digong, abay, weak leader daw ito, si Manong Bongbong. Ngayon, bakit ito na ngayon ang litanya nila? Magaling pala. Oo. Magaling saan? Sa propaganda, sabi nila. Propaganda? Hindi nga nagsasalita yung mama. Anong dahilan? Sige, pakinggan natin. Baka naman may katwiran. Pasok! Yan po ang hari ng budol. Yan po ang pinakamagaling na magsinungaling. Hoy, teka muna. Parang binabaliktad nyo May pinakamagaling daw mambudol at pinakamagaling magsinungaling. Kayo po ba'y naniniwalang nagsinungaling si Pangulong Bongbong Marcos? Nambudol po ba si Pangulong Bongbong Marcos, Netvlog? Parang hindi naman. Ang nambudol po sa atin, yung nagsabi na magje-jet ski doon papuntang West Philippine Sea. At yung pong nagsabi na 3 to 6 months, susugpuin ng korupsyon, susugpuin ng droga, at marami pang iba. Yun po yung budol! Di ba, Boss Mike, may nabasa akong parang bumalik na daw si Nyulo. Hindi totoo yan, Tingting Gatdula. Ano po, hindi totoo yan. Di po ba? Fake news yan, tuloy. Pinakamagaling na mamloko ng tao. Alam nyo, Ano man loko? Sino nanloloko ng tao? Kita nyo yung aso ng mga Duterte, mga kababayan. Ganyan po sila manligaw. Yung kanilang ginagawa ay ibibintang po sa iba. Ganun po sila mambaliktad. Pare-pareha siyang likaw ng mga bituka. Yan, sila Roque, sila Maharlika, Banat Bay, yung mga amuyong nila, wag na. Diba? Yung mga amuyong nila, mga kababayan, taga-ano lang ho yun, taga-echo ng mga sinasabi ng mga to. Di po ba? Pero, pagka isipin ninyo maigi, lahat ng sinasabi nila ay siyang mga ginagawa nila. Ang kanilang sinasabi ay kabaliktaran sa kanilang ginagawa. Ganun po ito Itong mga taong ito, iba ho ang ginagawa sa sinasabi. Si Pangulong Bongbong Marcos, kung ano po ang sabihin niya, siya hong magagawa. Ganun ho yun.
Ang pinangako po niyang pabahay, abay natupad na at marami pang matutupad. Ang pinangako niya na mamimigay ng mga lupa sa magsasaka, yan po'y naganap na at nagaganap pa. Ah, di po ba? Ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos ay sugpoy ng droga nang walang dadanak ng dugo. Yan po ay nangyayari at nagaganap sa panahon niya. Oh, napakarami pa pong iba. Hindi lang po yan. Pati pagbabayad ng mga utang, ng mga inutang ng inang-ina, mga kababayan, ay si Pangulong Bongbong Marcos ang namomroblema. O tapos, tignan nyo mga salita nila mga kababayan. Ano po? Ha? Tignan nyo ang salita nila. Parang gusto nila sila mabuti at si Pangulong Bongbong Marcos na gumagawa ng mabuti ay siyang masama. Ganon sila mambaliktad. Oh, di po ba? O, tuloy. Paano ko nasabi yan? Simple-simple lang naman po mga kababayan eh. Isipin nyo, pinatalsik na yung kanilang pamilya sa Pilipinas at talagang noon, nadiskubre na kaliwat kanan ng pagnanakaw ng kanilang pamilya at sa Kita nyo, hindi nyo ba napansin? Mga kababayan yung kanilang propaganda, binabalikan na naman yung mga nakaraan na matagal nang nasagot na. Matagal ng panahon na napatunayan na ng mga Pilipino. Banat bay, eto lang, tanong ko sa iyo. Hindi ba ang kasagutan sabi natin noon, kapag ka nanalong Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos, yan ang patunay na hindi naniniwala ang mga Pilipino sa mga akusasyon laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At naganap na. O ano pa pinagngangal-ngal ninyo? Ha? Yung bang mga kaso-kaso na mga pinagano nila, abay na absuelto. Oh, ano pang sinasabi mo? O si First Lady, Imelda Marcos. Oo, totoo yun, nagkakaso. At na ano, ha? Na nahatulan ng guilty. Pero mga kababayan, nabaliktad pa rin yung mga kaso at napawalang sala ang alin? Ang mga Marcos. Bakit? Sapagkat nga mga kababayan, itong mga kasong itinanim sa mga Marcoses, aba mga kababayan ginagamit lang ho na propaganda ng mga dilawan at ng mga anti-Marcos. O di po ba? O, yun at yun ang ginagawa nila. Hindi nyo ba napapansin na tuwing eleksyon lalabas ang alin? Issue ng mga Marcos. Tuwing eleksyon na may tatakbong mga Marcos, lalabas ang issue na yan na napakatagal na niluma na ng panahon. Mga kababayan ko, lumang-luma na yan Ha? Humuhukay na ho sila sa lumang baol na naibaon. Opo. Dahil wala na ho sila maibato. Ha? Kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, kaya po sila huhukay na lang ho ng mga na ibaon na ho. Ha? Nalagay na nga sa baol na ibaon pa ng napakalalim, huhukayin ho nila yan. Maghuhukay ho sila na maghuhukay. Sapagkat ulitin ko sa inyo, wala ho silang makitang pwedeng ibato kay Pangulong Bongbong Marcos. Lahat ho ng kanilang akusasyon. Ano ho nangyari? Hindi po ba't puro chismis lang at lumabas na paninira lang? Sapagkat ho hanggang ngayon, wala po sila na mapatunayan sa lahat ng aligasyon nila. Tulad na lang ho ng alin? Ng droga. Kita nyo naman mga kababayan, pinipilit nila ng pinipilit na si Pangulong Bongbong Marcos ay adik daw. Pero mga kababayan, hanggang ngayon wala pa rin silang maipakitang patunay. Kaya nga sabi ni Atty. Claire, napakalabo nyo naman. Nagbibintang kayo
nang wala kayong sapat na ebidensya. At gusto nyo, yung pinagbibintangan nyo, siya pa yung magbibigay ng patunay na hindi totoo. Di po ba? Abe, malabo naman yon. Oh, tuloy, ano pa? Ngayon nga, nahatulan pa yung kanyang pamilya, yung kanyang Wala na, nabaliktad na yon, banat bay. think yung kanyang nanay na meron pang kaso na kinakaharap. Lumang-luma na yun, nabaliktad na. Eh di ba't sabi nyo nga nun ang kasalanan ng ama ay hindi maaring manahin ng kanyang anak. Oh, yan nga yung sinisigaw nyo noon. Noon, mga kababayan, yan sinisigaw nila. Oh, bakit ngayon hinuhukay nila? Kung sige, pagpalagay na natin na merong may nagawang mga hindi maganda ang dating Apo Lakay, ngayon, mga kababayan, kasalanan ba ni Pangulong Bongbong Marcos yun? At ang tanong ko lagi, mga kababayan, bakit hinuhukay nila? Pare-parehas po sila Si Roque, Eto, sila Maharlika, lahat po sila, mga kababayan, hinuhukay na yung pinakamalalim na hukay para kay Pangulong Bongbong Marcos para maibato sila. Ngayon, di ba, meron pang mga guilty verdict na ng hukuman and yet napabangon niya yung kanyang pangalan at napabango niya yung kanyang pangalan. So, balikan natin. Ano po? Balikan natin yung sinasabi nyo na weak leader. So, ito ba'y pag-amin na na talagang mahusay, matalino't magaling ang Pangulong Bongbong Marcos? Yan ba'y pag-amin na, banat bay? Akala ko kasi weak leader Kapag weak leader ka, hindi ka marunong sa ganyang mga pamamaraan kung totoo yan. Ano po? Diba? Hindi po pwede, hindi papasok. At hindi niya kakayanin yung ganyang mga klaseng pamamaraan. Na mapabango pa yung pangalan na sabi nyo nga, kay dumi-dumi na, mabaho na, sira na, pero bakit napabangot na? Napaganda pa ni Pangulong Bongbong Marcos? Ano po? Kaso wala. Wala silang masabi ngayon. Di ba? Admitted na saka kakayanan si Pip. Oo. Parang ganun na yung nangyayari. Alan thank you. Di ba? Parang inaamin na nila na magaling, mahusay talaga po si Pangulong Bongbong Marcos. Ano po? Yun po ang katotohanan. At yun naman ang nakikita nating lahat. Tuloy. Ano pa? sa sobrang pabangong ginawa niya Sobrang pabango, hindi ba pwedeng minahal siya ng tao dahil sa kanyang katangian na nakita naming lahat? Mga kababayan, tanong ko sa inyo, ano hong pagpapabango ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Siya'y naging congressman, naging gobernador, naging senador, at muntik pang maging vice-presidente. At ngayon naging presidente na. Sa mga nagdaan po na iyon, na naging congressman, gobernador, senador, at muntikan pang maging vice-presidente, at ngayon naging presidente, mga kababayan. Ano po? Huwag natin isama yung presidente. Ano po? Dahil po, mga kababayan, dito pa lang sa pagiging congressman, governor at senador niya, mga kababayan, minalahal na po siya ng tao. Ang tanong, ano po ang ginawa ng isang Manong Bongbong Marcos na pagpapabango? Sige nga ho, meron po ba kayong natatandaan na binola kayo? Meron po ba siyang sinabi sa inyo na in 2 to 3 months, tatanggalin ko ang korupsyon? In 1 to 2 months, tatanggalin ko ang droga. Mga kababayan? In 3 to 6 months, wala nang masasamang tao. Well, meron po bang pinangakong ganon, mga kababayan? Abay, wala ho ako naalalang ganon. Ni isa ho. Bakit ho? Karamihan po na ng mga Pilipino
ay nanatili ang alaala ng matandang Marcos. Walang iba si Apo Lakay. Nanatili sa diwa, sa puso, sa isip ng karamihang mga Pilipino ang kabutihang nagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Yun po ang katotohanan dyan dahil hindi po maitatago yan. Hindi maitatago at hindi naikukumpara ng mga Pilipino yung mga nagdaang mga liderato o administrasyon na pinalitan ng Ferdinand Marcos Sr., mga kababayan. Yun po yung katotohanan dyan. Yung pagpapabango ni Pangulong Bongbong Marcos, effortless, mga kababayan. Dahil ang tinignan ng mga mayoryang Pilipino, majority ng mga Pilipino, ay si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Opo. Si Pangulong Bongbong Marcos, effortless. Wala ho. Bagkus, mga kababayan, ngayong naging Pangulo, doon lang ho natin nakikita ang pagpapatuloy ng mga nasimulan ng kanyang ama. At doon po, lalong minahal sila ng mas nakakaraming Pilipino. Kung may nagmamahal sa mga Duterte, ano naman nila yun eh, di ba? Nasa kanila yun. Kung mamahalin nila si Duterte tulad nito, syempre eto nakikinabang kay Duterte. Syempre mamahalin niya yon. Ano po? O, di ba? Ngayon, mga kababayan, tanong ko sa inyo. Si Pangulong Bongbong Marcos, kailan ho nagyabang? Kailan ho nagsalita na nagsalita, iyabang yung sarili niya? Hindi ho tulad ni Digong, mga kababayan. Ay kulang na lang pati ethics niya iyabang niya. Sa bagay, niyayabang pa niya. Sabi nga niya, mga kababayan nakakailan pa eh. O di ba? Lahat na lang, mga kababayan, niyabang ni Duterte. Pero si Pangulong Bongbong Marcos po, never po nagyabang. Hindi po nagyabang ni minsan ang Pangulong Bongbong Marcos. Kahit po siya'y hirap na po sa kanyang mga nakaatang na responsibilidad sa mga suliraning dulot ng mga demonyong to. Opo, yang mga yan. Mga kababayan, nandiyan pa rin po siya. Patuloy na lumalaban at patuloy na gusto tayong itawid sa mga problema na iniwan ng nakaraang administrasyon. Yan po katotohanan dyan. Ano po? Tuloy. Mantakin mo, nakipag-unity team ho ang Duterte. Ganun niya napabango. Mantakin mo yun Ganun niya na manipulate. Bilib na bilib siya, mga kababayan. Gina Inglet, bilib na bilib ho si Banat Bay kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano po? Abay, bilib na bilib eh. Ngayon, so hindi nyo na matawag na weak leader. Sa bagay, matagal na hong panahon na hindi ho nila natatawag na weak leader si Pangulong Bongbong Marcos. Ano po? Matagal na. Nung eleksyon halos minayat mayan neto yun Weak leader sila ng weak leader, mga kababayan pero ngayon, hindi na ho nila matawag na weak leader si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ibabalik natin sa kanila weak leader, bakit nakulong yung nagsabi ng weak leader? Our beloved Boss Mike, Boss Mike.